Ganap na pong bagyo ang low pressure area na kapapasok lang sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,100 kilometers silangan ng Timog Silangang Luzon. Ayon sa Pag-asa, dahil isa ng tropical depression ay tinawag na itong bagyong Quiapo. Sa ngayon, apektado ng trough o extension ng bagyo ang Bicol Region at Eastern Visayas. Habagat at localized thunderstorms naman ang umiiral sa iba pang panig ng bansa. Sa forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-ulan simula po bukas ng umaga sa Palawan, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. At pagsapit ng tanghali, halos buong Mindanao na ang uulanin at darami rin ang uulaning lugar sa Visayas. May mga pag-ulan din sa hapon sa ilang bahagi ng Luzon, gaya po ng Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Magiging maulan din bukas sa Metro Manila, lalo na sa hapon at gabi. Ipinarating ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kay Chinese Foreign Minister Wang Yi ang protesta ng Pilipinas sa panghampas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Nailikas na po ang 2 sundalo sa tulong ng PCG. Pero sa gitna ng medical evacuation, hinarangan at binuntutan pa ng China Coast Guard ang PCG. Saksi si JP Sorian. Matapos ang pangahampas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng medical evacuation para sa 2 sugatang sundalo, nakasama sa mga nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Pero nang makarating ang barko ng PCG sa Ayungin Shoal, ni-radio challenge sila ng barko ng China Coast Guard. China has indisputable sovereignty over Nansha Chunsao and its adjacent waters, including Renaijiao. Parang ang ambulansya, kailangan pa daw magpaalam sa kanila. We never ask permission from the Chinese government. Kasunod nito, dumating ang 4 na barko ng CCG. Isa sa mga barko ang nag-deploy ng inflatable boat na humarang sa rubber boat ng PCG. Nasakay ang doktor at nurse na susundo sa mga sugatang sundalo. Pero di napatinag ang PCG at narating nila ang mga sugatang sundalo 11:30 ng umaga kahapon. Yari kahit nakabuntot ang CCG 5308 sa buong operasyon. Na-evacuate ang mga sundalo at na-turn over sa AFP alas 8 ng umaga kanina. Accordingly, the 2 of this AFP personnel experienced head trauma. The other one has a laceration on his head because of the trauma, which is approximately 7 to 8 centimeters. Muling giit ng PCG, hindi Pilipinas ang pasimuno ng gulo. Taliwa sa sinabi ng Chinese Embassy, ayon sa PCG, nag-ugat yan sa paglapit ng CCG sa BRP Sierra Madre na outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. I'm not really sure whether the Chinese ambassador is well aware of what's happening in the West Philippine Sea or he's just stuck with the idea that they own the entire South China Sea. Pero ayon naman kay Chinese Ambassador Ching Quan, kaya lumapit ang China Coast Guard ay dahil sa ginagawa umanong construction work ng mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre. Yesterday morning, like 9 a.m., so our people found your soldiers, they're building some kind of a barrier nets, and they're doing some kind of a construction work in the ship. So we sent 2 boats to check what happened. Anya, labag umano ito sa diwa ng kasunduan na panatilihin ang status quo at huwag magtayo ng bagong istruktura roon. That's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Okay, we agree to the resupply, agreement. But we found they're doing something new. Then they send boats and people to challenge us, ask us leave, to provoke or something. Then something happened. So that's the whole story. Sinisikap naming makuha ang pahayag ng DFA at Malacanang tungkol dito. Kanina, nakaharap ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro si Chinese Foreign Minister Wang Yi
sa bilateral meeting sa gitna ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ang pagpunta sa Pilipinas ng isa sa pinakamataas ng opisyal ng China para sa ASEAN Summit na taon, 2 araw matapos ang insidente sa pagitan ng China Coast Guard at mga Pilipinong sundalo nagbabantay sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, iginiit ni Lazaro ang mariing protesta ng Pilipinas kaugnay sa insidente sa Ayungin Shoal. Inihayag din ang pagkabahala ng Pilipinas sa mga aksyong lumalabag sa karapatang pandagat at naglalagay sa mga Pilipinong mangingisda at sundalo sa peligro. Iginiit din ni Lazaro ang pag-aalis ng mga natitirang istruktura sa Bajo de Masinloc. Tinawag ding nakaiinsulto, nakababahala at hindi katanggap-tanggap ang video ng China Daily na inihalin tulad ang mga Pinoy sa mga unggoy. Bago ito, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador Qin Quan at ipinarating ang protesta ng Pilipinas kaugnay sa nangyari sa Ayungin Shoal. Sabi ng isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na kasama sa pulong, na iparating daw ng Pangulo ang mensahe gamit ang very strong words. Pero sabi ni Ambassador Qin sa panayam ng media kagabi, This meeting is very constructive, and it's not kind of diplomatic protest and a demarche, pointing fingers to each other. kaugnay naman ng AI-generated video ng China Daily. Sabi ni Ambassador Qin, It's just media's, action, and it's nothing related to government. And there's so many medias in China. We don't have any comment on that. ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Binusisi ng depensa ang mga pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy ng cross-examination sa impeachment trial kanina. Kabilang po sa tinalakay sa paglilitis ang mga person of interest sa umano'y pagkontrata ng hitman ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Sandra Aguinaldo. The betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. Ito ang pinanindigan ni NBI Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy ng cross-examination sa kanya ng abogado ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kanina. Giit ni Matibag, taliwas ito sa pinanumpaan ni Duterte na ipatupad ang batas bilang pangalawang pangulo ng bansa. Pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan. Your Honor. Sinubukan tibagin ng depensa ang sinabi ng prosecution na may pattern of violence si Vice President Duterte. Pinalabas nila ang anilay konteksto ng kontrobersyal na pahayag ng bise noong October 2024. Kwento ito ng bise sa nangyari umano nang dumalos sila ni Pangulong Marcos sa isang graduation sa Philippine Military Academy. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang. And then I realized na baka mas lalo mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Kasunod nito, pinanong ng depensa si Matibag. Didn't you take VP Sara's statement out of context? Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay aming pong babaliwalayin. Katunayan, alam naman po natin kahit nga biro, halimbawa po, yung bomb joke nga po sa aeroplano, inuhuli natin. Sa amin po sa law enforcement, we have to give credence to that and the process po namin. Kaugnay nito, binalikan din ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa paglulunsad ng Rage Coalition noong Abril. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Tanong ng depensa,
Hindi ba saklaw ito ng freedom of expression? Unless we are under martial law again, Mayor Baste should be able to freely express his dissent to the government. The freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas, banta po sa kaligtasan ng Pangulo na naging banta na rin po sa pambansang seguridad po. Kinuwestiyon naman ni Senator Judge Panfilo Lacson kung bakit hindi inimbestigahan at kasuhan din si Mayor Baste. We will be contemplating also on filing a grave threat and inciting to sedition as well. Baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Sapagkat ang isa po din-develop namin dito na theory po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. Tinalakay rin ng depensa ang panig ng business sa insidente ng panununtok sa isang sheriff noong 2011 kung kailan alkalde pa ng Davao City si VP Duterte. Ayon sa depensa, nangyari ito sa gitna ng planong demolisyon ilang araw lang kasunod ng isang flash flood kung saan may mga nasawi. The demolition that you mentioned involved the demolition of informal settlers in that area. Opo, kaya po may order of eviction. Ibig sabihin po, informal settlers po yung Are you aware that 30 people died during that incident? I have no knowledge of that, Your Honor. So, in other words, are you also aware that it was the sheriff's refusal to provide the 2-hour extension? That's why VP Sara got Well, angry. that is the claim of the then mayor. If you know only, if you know. I have no knowledge You of don't know that. knowledge. Binalikan din ng depensa ang affidavit ng nagpakilalang Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas na witness din laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong crimes against humanity sa ICC. Ayon kasi sa NBI, ginamit nilang open source intel ang sinabi umano ni Las Cañas na may kinalaman ang bisa sa extrajudicial killing noong alkalde siya ng Davao. Without verification, you decided to believe the contents of the document that you obtained? Isinama lamang namin po ito, isa dun sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. At doon po, doon sa paragraph 270, sinasabi nga po na may kinalaman sa extrajudicial killing si dating Mayor Sara Duterte at in fact, ang sabi pa nga niya, huwag nyo nang barilin, kidnapin nyo na lang. Did you decide to believe the contents of the document without verifying it with Las Cañas? Yun nga po yung sagot po. Opo, hindi Yes. kaagad. Kaya po ikinikwento ko nga kung paano po namin nagamit yun. Alright. Pero may question ng depensa kaugnay sa umano'y kaso ni Las Cañas. This is the same Las Cañas who was charged by the Senate panel led by then Senator and still Senator Panfilo Lacson with a recommendation for perjury. Is he not? Hindi ko po nabalitaan nyo kung sinarge siya ng perjury. You mentioned na pinapaniwalaan nyo na siya ngayon as clarified by the chair. So are you saying that pinapaliwanaan nyo na ngayon without issuing a subpoena to Las Cañas and verifying it with him? Hindi po nag-issue ng subpoena kay Las Cañas, pero meron pong naging verification process. May nilinaw naman si Lacson. Gusto ko lang i-correct na hindi ako nag-file ng perjury. Binusisi rin kanina ang pahayag ni Matibag na patuloy ang investigasyon nila sa mga persons of interest na posibleng makapagturo kung sino ang kontratistang assassin ng bise. Paano pala ho ninyo ito natalisod, natunto ng impormasyong ito? Gayong sa kanya pong press con, wala naman pong siyang sinabi kung sino mga taong ito. Nagre-rely po kami sa iba't ibang intelligence report. At lumalabas po rito, alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection. Nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform, Vice President Sara sa security group at yung pong mga Davao Death Squad. So tiningnan po natin at tiningnan by process of elimination yung mga tao po na maaaring dun nang galing or maaaring nakakaalam. Kasama ba sila sa persons of interest, itong Vice President Security Group? Paano, kung pwede silang palitan, paano sila nagiging persons of interest na merong
potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha ba. Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata? Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero, meron pong personalidad na kasama rin. Dagdag na tanong ni Presiding Officer Cheese Escudero kay Matibag, may bayad bang kapalit ang pagkontrata kung meron man? Tutumbukin ko na po yung mga punto ko para hindi ako lumabas sa oras na sinusundan ng lahat. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara para patayin? Di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? That is the part of the investigation po that we have to establish po. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Sinimulan na po ng impeachment court ang pagpapadala ng subpoena sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at ilang bangko. Yan po ay para makuha ang ilang bank, tax at AMLAC records ni na Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Mans Carpio. Ayon po sa Senate Sergeant at Arms, alas 9 ng umaga sa July 30 ang deadline para sa mga dokumento. Ayon naman kay Attorney Reggie Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, may ilang tumalima na sa subpoena at nagbigay ng kopya ng mga bank checks na hinihingi ng korte. Bagaman pinayagan ng impeachment court ang pagsubpoena sa tax, bank at AMLAC records ng vice at ng kanyang asawa, nagsumite ng written manifestation para tumutol dito ang 5 senador. Sina Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Lauren Legarda, Amy Marcos at Camille Villar. Kabilang sa mga tinutulan nilang masapina ay mga record na hindi nila sakop ng termino ni Duterte bilang Vice President. Arestado ang isang Nigerian national na nabistong bumili umano ng registered SIM cards. Sa hiwalay na operasyon, arestado rin ang 3 Pilipino. Saksi si John Consulta. There was no passport. I will not lie to you. Inaresto ng NBI sa Heavy Crime Division ang isang Nigerian national sa kanyang kondo sa Makati City matapos tanggapin ang kanyang order na pre-registered SIM cards mula sa kanyang supplier na Pilipino. Nakatanggap tayo ng report na mayroong mga bentahan ng mga registered SIM card na alam natin yung SIM card yan bago ka makabili, kailangan i-rehistro mo. Meron sa grupo, nagbibenta sila na nakaregister na. Ginagamit pala to sa pang-scam, sa lab scam, mga financial scam. Sa naunang operasyon sa Paranaque, nagtangka pang tumakas pero nahuli rin ang umano'y nagbebenta ng SIM cards. 2 iba pa ang tiklo sa Pasay at isa sa kanila ang sinasabing supplier ng Nigerian. Laking bagay ito sapagkat napigilan na natin yung mga grupo o personalidad na nagnanais gamitin ito para makapanloko para sa kanilang gains. At ito hindi na pupunta sa merkado. Naharap sa paglabag sa SIM Registration Act ang 4 na naaresto na wala pa ring pahayag. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Pinagtibay ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa kanyang unang pagbisita sa bansa bilang State Secretary. Nakapulong din ni Rubio si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Saksi si Ivan Mayrina. Sa unang pagkakataon mula ng maupong U.S. Secretary of State, nagtungo ng Pilipinas si Marco Rubio para sa ASEAN Foreign Ministers Meeting at East Asia Summit. Kanina, nag-courtesy call si Rubio sa Malacanang. Ayon sa Malacanang, napag-usapan ng 2 opisyal ang malawak at malalim na relasyon ng Pilipinas at Amerika. Gayon din ang artificial intelligence at ang maaring magiging partnership dito ng 2 bansa. In light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship. Especially so, Mr. Secretary, as we are living the curse of may you live in interesting times. And here we are, right in the middle of them. Ang interesting times na tinutukoy ng Pangulo ay ang mga tensyon sa iba-ibang panig ng mundo, kabilang sa West Philippine Sea. Suportado ng Amerika ang Pilipinas sa issue. Hopefully, the partnerships that we've had, not only with the United States but other countries as well, will be a source of comfort for us. That we have a lot of allies and friends and partners all over the world. Kahapon nagpulong sina Rubio at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kaugnay sa alyansa ng Amerika at Pilipinas tungo sa malayang Indo-Pacific region. Ngayong araw naman,
Nakapulong ni Rubio si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Ay kay Rubio na pag-usapan ang posibleng pagbisita sa Washington ni Chinese President Xi Jinping sa Setyembre. Obviously, there are areas of great differences. Both sides will acknowledge that. We'll have to work through those, and I think these differences will exist for the foreseeable future. And our job is to sort of manage those so that they never get out of control. Hindi naman nagbigay ng panayam sa media si Wang at wala ring inilabas sa pahayagan China kaugnay ng pulong nila ni Rubio. Kumarap din si Rubio sa ASEAN Post-Ministerial Conference with the United States. Dito binigyan din ng US Secretary ang umano'y pagpupumilit ng Iran na kontrolin ang Strait of Hormuz. And if we create a precedent in the Middle East where a nation state can decide that they are going to control an international waterway, charge a toll, and if you don't pay them, blow up your ships, we have created a very dangerous precedent which will repeat itself in other parts of the world, including in this region. Wala pang tugon ng Embassy of the Islamic Republic of Iran kaugnay sa pahayag ni Rubio. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Lumutang ang isang liham umano ni Vice President Sara Duterte kay Senate President Sherwin Gatchalian tungkol sa pagkain ng kanyang defense team. Nakasaad po dito ang hiling na sagutin ng Senado ang gastos sa pagkain ng defense team, ng staff at mga testigo habang gumugulong ang impeachment trial. Dahil sa umano'y security concerns, nakalagay din dito na dapat magmula ang pagkain sa accredited caterer ng Office of the Vice President. Tinanong na media ukol dito si Defense Team spokesperson Attorney Michael Poa, dahil hindi raw siya bahagi ng Office of the Vice President, hindi raw niya makumpirma ito. Pero, sa kanyang pagkakaalam, hindi raw sagot ng Senado ang kanilang pagkain. Ang OVP raw ang dapat sumagot sa katanungan patungkol sa liham. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng OVP. I can confirm na wala namang pinapayagan yata na ganun as far as I know, but I cannot dwell on the details kasi that was an OVP letter and the defense team has no participation in that letter. So baka best directed to the Office of the Vice President kasi di naman kami kasama dun sa pagpupulong. Kinumpirma naman ni Senator Panfilo Lacson ang naturang sulat. Ang kay Lacson, hindi niya ito nasuportahan o masuportahan dahil posibleng magkaroon ito ng paglabag sa government procurement law. May sarili raw caterer ang Senado na dumaan sa regular na bidding. Ang kay Lacson, ang hiling na gamitin at bayaran ng Senado ang caterer ng OVP ay masasabing questionable at irregular. Pinatatawag po ng Land Transportation Office ang alkalde ng Dumanog, Cebu, kaugnay sa insidente sa Minglanilla kung saan nag-counterflow siya habang nakamotorsiklo at sumalpok sa isang sasakyan. Saksi, si Femari Dumabo ng GMA Regional TV. Sa dashcam video na ito, kita ang motorsiklo na naka-counterflow habang bumabiyahe sa National Highway sa Minglanilla, Cebu nitong umaga ng Linggo. Nang lumiko ang isang sasakyan, bumangga rito ang naka-counterflow na motorsiklo. Ang rider ng motorsiklo na pag-alamang si Dumalhog Cebu Mayor Gungun Hika. Sa panayam sa kanya ng GMA Regional TV, inamin niya ang pagkakamali. Dahil man niya, ano ko yung sa nabugbalik. So, sayot din ako, no? I have to admit, no, nasayot na ako nga niya. Tigas lane, kita na ko. Awan di kayo, kita ngayon yung video. Awan di kayo ang kalsada. So, overtake ko. Kusog akong dagan. Not knowing another U-turn area diha. All the while, I was thinking ang Minglanilla is no left turn na tanan din ha. Dilinaw rin ng alkalde ang isyu tungkol sa kawalan ng plaka ng kanyang minamanihong motorsiklo. So, ang plate number for registration pa, nagkawil-kawil na magod siya, hihitan na magod to kay wire, wala ni bulb pa. So, itangtang na lang na ako, akong isod sa ako ang naman ay baga na akong motor, akong isod. Diya sa bag, naasad ko yung mga certificate o katong resibo sa motor. Dagdag pa ng alkalde, nakipagtulungan siya sa investigasyon ng pulisya. Nakausap na rin niya ang may-ari at driver ng van. Ayon sa Minglanilla Police, nagkasundo na ang magkabilang panig kaya wala ng kasong isinampa. Ayon kay Hika, siya ang sumagot sa lahat ng gastusin sa pagpapagawa ng van. Naka-impound naman ang motorsiklo ng alkalde. Kahapon, naglabas ang LTO-7 ng show cause order kay Hika.
Isinailalim sa 70 araw na preventive suspension ang driver's license ni Hika na tinanggap naman niya. Nakatakda ring magpatingin sa doktor ang alkalde dahil sa iniinda niyang pananakit sa katawan matapos ang insidente. Ako si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang survey kaugnay sa presidential, vice presidential at senatorial preferences para sa eleksyon 2028. Saksi si Mackie Pulido. Sa survey ng Pulse Asia na isinagawa mula June 28 hanggang July 3 at July 6, 2026, tinanong ang 2,400 representative adults edad 18 pataas sino ang iboboto nila sa pagkapangulo kung isinagawa ang eleksyon noong panahong ginawa ang survey. Sa listahan ng 6 na posibleng kandidato, 49% ang nagsabing iboboto nila si Vice President Sara Duterte sa pagkapresidente. 26% naman ang nagsabing iboboto nila si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. 14% kay Senador Raffy Tulfo, tig 1% kina DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benji Magalong, at 0.1% naman kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III. May nabanggit ding mga pangalan na wala sa listahang ibinigay ng Pulse Asia. 4% ang undecided, 4% ang nagsabing walang susuportahan sa mga nabanggit na kandidato, at 1% ang tumangging magbigay ng opinyon. Sa tatlong set ng three-way presidential election, nanguna rin si Duterte. Siya rin ang nanguna sa one-on-one presidential race laban kay Naga City Mayor Robredo, pati kay Senadora Risa Ontiveros. Sa 7 namang nasa listahan para sa pagka-vice-presidente, nanguna si Senador Bongo na nakakuha ng 27%. 21% kay Senador Robin Padilla, tig 14%, sina Senador Bam Aquino at dating Senador Grace Poe, 9% kay Senador Erwin Tulfo, 4% kay Senador Kiko Pangilinan, at 0.5% kay Torre. Gaya sa presidential preference, may pangalan ding nabanggit na wala sa listahan. Sa 53 posibleng senatorial candidate naman sa eleksyon, sabi ng Pulse Asia, 17 ang may statistical chance na manalo. Ito ay sina Senador Robin Padilla, Pasig City Mayor Vico Soto, incumbent Senators Raffy Tulfo, Alan Peter Cayetano at Loren Legarda, dating Senador Manny Pacquiao, Makati City Mayor Nancy Binay, Department of Education Secretary Sonny Angara, Senador Mark Villar, broadcaster na si Ben Tulfo, Senador Jinggoy Estrada, television host na si Willie Revillame, Senador Cheese Escudero, dating Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor, dating Senador Mar Rojas, Cabinet Secretary at dating Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benher Abalos, at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid. Kabilang din sa senatorial preferences ang ilang artista, abogado, mamamahayag at politiko. Sabi ng Pulse Asia, walang grupong nagkomisyon ng Ulat ng Bayan Survey na merong ±2% error margin at confidence level na 95%. Ako si Mackie Pulido, ang inyong saksi. Pinulaan ni Senator Judge Robin Padilla ang anyay pagiging one-sided ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi one-sided ang ating persecution. Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo ba, bawal po ang ginagawa. Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Na dapat. Nagalit din si Padilla sa anyay mga nag-iingay habang nagsasalita siya sa paglilitis. Humingi ng dispensa si Counsel for the Prosecutors, Lorna Kapunan, kay Senator Judge Padilla. Ani Kapunan, hindi nila intensyon na mabastos si Padilla pero minsan daw talaga ay nagre-react ng mga abogado sa paglilitis. Gayunman, sinagot ng prosekusyon ang sinabi ni Padilla kaugnay ng umano'y pagiging one-sided ng prosekusyon. The prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. Hindi ba? Ganon. As we say, it is the nature of the beast. Kung siguro sinasabing dapat neutral, that applies to senator judges. Ang quote dyan, talbog rin sa inyo.
Sa pambihirang pagkakataon, isinilang ang identical o magkakahawig na quadruplets sa Australia. Ayon sa doktor at espesyalista sa ospital, kung saan isinilang ang 4 na babaeng sanggol, 1 in 15 million ang tsansang mangyari po ito. Tingin nila ay natatangi at walang ibang kasong ganito sa Australia. Naging high risk ang pagbubuntis ng ina ng mga sanggol pero ligtas siyang nanganak via cesarean section. Monozygote, tawag sa quadruplets o nagmula sa iisang fertilized egg at iisa lang ang kanilang placenta. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinaprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi.